Makaraan ang halos 1 taon na panikpanaog sa kabundukan, nasanay na rin si Jeffrey sa buhay sa liblib na paaralan. Sama ka sa amin? Opo, sir. Makikisakay po ako ng bayan. Halika na. Pas ka na. Sir Francis, pakisabi muna po sa bahay. Di muna po ako uwi. Sige. Sige, sabihin ko na lang. Ito nga pala, iwan ko na sa yung susi ng eskwelahan. Sige po. Okay? Di ba lagi mong inuuwi yan? Hindi, hayaan mo na sa kanya. Baka gusto niya pumasok sa eskwelahan. Hindi, meron siya magagamit para makapasok. Hayaan mo na sa kanya yun. Ikaw na bahala dyan, ha? Sige po, sir. Oh, Sige po kayo. sige. Kayo. Ikaw na bahala dyan. Sige po. Sige. Tayo na. Makabuta pa tayo ng ulan. Mga iyo, huwag na muna kayong tumuloy. Naiipon na yung tubig sa tuktok ng bundok at handa na itong ibuo sa iyo. Huwag ko kayo mag-alala. Obligado talagang umuwi kami, lalong-lalo nito si Jeffrey. Baka pagalitan niya ng nanay niya pag hindi umuwi ngayon. Ayan nyo, kami na bahala. Relax ka lang. Kaya namin to. Tayo na. Tara. Sige, Tang, pagdasal nyo na lang kami. Relax ka lang, ha? Tara. Halos 1 taon nang nakadestino sa bundok si Jeffrey. Napamahal na siya sa kanyang mga estudyante at maging sa lugar na yon. Nakagisnanan niya ang ganitong buhay at hindi na sumasagi sa isip niya na posibleng may mangyari na malalagay sila sa alanganin. Nasaan kaya si Jeffrey? Sabi ni Ma, inano daw sa ilog. Sa kabayan ng Diyos. Tiwala naman tayo. Jeffrey, anak! Magkahalong pagod at tuliro ang nadama noon ni Jeffrey sa kanyang pag-uwi. Pumanaw na kasi ang taong humubog sa kanya para maging isang mabuting guro. Labis man na dinibdib ni Jeffrey ang pangyayaring ito, kailangang ituloy niya ang nasimulan ni Sir Francis sa ngalan ng edukasyon at alang-alang sa mga bata.